happy kasi gagraduate na yung panganay ko ng senior highs. So may college na ako. So lahat ng St. Francis na students ay nandito ngayon. Ayan ang panganay ko. Yan. Dito kami sa PICC, sa Philippine International Convention Center. Yan, kung makikita nyo ang paligid. Nakikita ka ba, ma? Eh? So eto na nga, nandito na kami sa loob ng PICC. Ganito pala kaganda dito. Nagre-register na kami. Kasama ko na yung gagraduate kong anak ng senior high. So may college na ako. Hindi mo makapasok dito sila. My fifth grade. Sir, balbas. Gitna na po yun. Gitna. Ayun doon. Yes. Ma'am, sa kabila pala kayo. Wait po sa kabila. Ang ikalawang watawan ng Katipunan na naiiba ang ayos ng titika na patagsulok na sumasagisag sa pagparevolusyon ng Katipunan. Ang ikatlong watawan ng Pilipinas na may titika. Ang watawan na ginamit ng Supremo ng Katipunan na si Gan Andres Bonifacio at ang unang watawan na gumamit ng araw bilang sagisag nito. Ang mga watawat sa ilalim ng revolusyonaryong pamahalaan. Ang watawat na ginamit ng pangkat ni General Pio H. Del Pilar. Ito ay tinawag na watawat na matagumpay, mayroong 3 at araw. Ang watawat na ginamit ni General Mariano Llanera ng lalawigan ng Nueva Ecija na kulay itim at may sagisag ng bungo at titika. Ang pandigmaang watawat ni General Emilio Aguinaldo. Ito rin ang orihinal na watawat ng Paksyong Magdalo sa Kawit, Cavite na may titika alibata. Ang naging watawat ng revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng dekreto ng ginanap na konbensyon noong 17 ng Marso 1877 sa Naik, Cavite. Ang kauna-unahang watawat na 3 ang kulay, bughaw, pula at itim. Ito ang sagisag ng pangkat ni General Gregorio H. Del Pilar. Ang kasalukuyang watawat ng Pilipinas na unang ginamit sa revolusyonaryong pamahalaan sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo noong 12 ng Hunyo
Ito ay inahin ang lupang hinirang ang pambansang awit ng Pilipinas. And respect for human dignity, to seek and serve the truth at all costs, to be true Franciscans in heart, in mind, and in spirit. So help us God. You may now be seated. Thank you very much, Mrs. Vicente, Dr. Sibala, and Dr. Lu, and again, congratulations to all of the graduates. Once again, congratulations, class of 2024. Villa Rosa Asinaya Jillian D.